Shall we rise? Hi everyone, very faithful and very encouraging our viewers from Canada, even 3 of you from Sydney. Thank you very much, God bless you. And those of course from Bacoor, Quezon City, Caloocan, thank you because you are encouraging us with your presence. All right? Streaming right now in the morning is Sister Mariana Ray, ano? So salamat sa Panginoon Diyos. At we are developing leaders. And it's raining here in Science City of Muñoz. How about you there? Pagpalain po kayo ng Panginoon as you reflect with us the word of the Lord. Are you ready? Let's pray together. Let's pray. Ama namin, salamat po kay saya ng mga panahong katulad dito. The sound of the rain is so peaceful and it gives us a sense of peace in your presence right now as we reflect on your word. Tell us what to do. Give us your assignment and we will obey. May you be honored in our midst. We would like to hear your declarations. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. You may all be seated in the presence of the Lord. Kumusta po kayo dyan? Ano? If you're hearing reports every Sunday about our simbahay and simbata, it's all to encourage you because God is waiting for you to start your own. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, titigan mo yung katabi mo. Sabihin sa kanya, ikaw na lang hinihintay. Napakahalaga po na ang bawat naririnig kasi rito, pinapasa rin natin sa iba. Amen? Sino yun? Siguro mag-umpisa ka sa kayang-kaya mo. Yung anak mo, kapitbahay ng ninyo, ano pa po? At iba pang mga kakilala. Sino po ang magsasabi rito na nanay, yung asawa ko ay maaakay ko kay Lord? Amen? Ito naman. Yung mister naman, mister. Sabihin nga natin to, yung misis ko, parang wala nang mister. Amen. Siya na lang masusunod. Okay. God will declare your destiny. There is something we want to hear from God about your business, about your studies, about the thesis. Anong declaration ko? Anong declaration ng Diyos? Baka po kasi magkakasalungat. Ang declaration ko, suswertehin ako ngayong araw na to. Baka ganun pa rin po kayo, no? Suot-suot ko yung aking kwintas na laging nagbibigay sa akin ng pagpabuenas. But it's got to be different because God looks at the heart. Amen? Pagtingin po ng Diyos sa puso, tinitingnan niya, ito ba may faith? Ito ba nagmamadali pag sumasamba? At so, lahat pong ito, kailangan may baspas ng Diyos upang basbasan niya ang iyong hanap buhay. Magbabasa po tayo muli ng salita ng Diyos. Tayo po itumindig. Together? Ready? Go. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila ay ihayag. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin nyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Let's say together, God declares blessings, healing, prosperity, future for my children. Amen. God bless you. Please be seated.
Remove the negatives in your lips. Amen? But the truth is, your own declarations are nothing. Kaya po pagka nagpe-pray, tinuturuan ko po ang bawat isa na pag nag-pray, huwag galing sa puso. Kasi po, yung mga galing sa puso, minsan po ay masasama. Kailangan po galing sa Bible ang prayer request. Amen? Kung ano po sinabi ng Bible sa devotion mo, part of the story yan, you have your striking verse, and then you have your plan of action, and then your request, yun din pong talatang yan. Lord, matupad sa buhay ko to. Itong talatang ito. Amen? Ay, pagka ganun po, sure na sure, matutupad po yun. Amen? Ito pong 58, ay, ang dami pong healing verse dyan. Yung 57, ang daming healing verse doon sa mga masasakit ang likod. Now, meron pong mga nire-reject nga lang si Lord. Nahalata nyo ba to? Bakit parang galit si Lord sa fasting? Ba't parang ayaw niya to? Kala ko ba okay ang fasting? Meron po kasing salita po ni Isaiah to, God's chosen fast. Kasi po, naging ugali po nila, uy, may crisis, fasting. Uy, may problema ako, prayer. Uy, birthday ko, magsisimba. Ritualistic. Ang gusto po ng Panginoon Diyos, lifestyle. Amen? From the heart. Meaningful, significant thoughts for the Lord. Hindi yung nagre-react ka lang. Minsan po nung pagpasok po ng pandemic dito sa Pilipinas, sabi ng mga pastor, mag-overnight prayer meeting, mag-fasting tayo. Yun po yung mga ayaw ng Diyos, yung react lang ng react. Alright? Pag may crisis. Gusto po ni Lord, January, ang lifestyle po ng MCC, December, tapos January, nagpa-fasting na po tayo. Binubukas na po natin yung isip natin kay Lord sa mga potential na darating. Sinira po ng pandemic yung 2020. Napansin niyo po ba yan? Hindi po nakukuha sa putok ng mga luces nung New Year. Ang isa po sa mga napansin ko rin, ang pinagbawal ng Diyos sa Bible, sinaway niya sila, ayoko na yung worship niyo. Nangyari po yan 2 times sa Israel. Nung nandun po sila sa Egypt, pangalawa, nasa Babylon po sila, hindi sila makapag-worship. Bakit? Ang Diyos dun toro. So, isa po sa mga pinauso po nila is small group worship. Amen? Small group po. Kaya po, pagdating po nila sa Palestine, meron na po mga synagogue. 10 pamilya lang, mag-worship na. Okay? Sapagkat hindi po pwede, makipagsabayan sila. No other gods before me. Sabi po ng Panginoon. Okay? Itong tanong. Magtanong kayo mabuti, Bakit dadalhin ng Diyos ang isang tao sa isang lugar na di mo siya masasamba? Biro mo, yung pong mga nasa Middle East, sabi nila, pinagtatrabaho kami ng amo namin ng linggo. So, hindi sila makasamba. Yung nasa Hong Kong, sabi niya, yung amo namin nasa bahay, gusto niya, pinaglilingkuran ko siya pag linggo. Ang dami pong mga ganong mga sitwasyon, hindi makasamba ang mga tao. Mag-isip ka, hindi ba gusto ni Lord yung worship ko? Kaya napunta ako sa mga lugar na mga ganon? And so one of our desire, the most covetous desire, is that we will be always in the presence of God. Amen? Kaya huwag kayong papayag na ninanakaw sa atin ito. Ito po, punishment po sa kanila kasi yan. At si Satanas po, isa po sa napansin niya, minaster po niya yung human behavior. Ang ganda po ng appeal niya kay Lord, pinagpapala niyo lang ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin niyo ang kanyang PNB account. 100,000 sa video, 100,000 sa land bank, punong-puno po. Bakit hindi ho sasambayan? Di ba? Subukan niyong magsara ang land bank. Lahat sa buhay niya at harapan niya kayong susumpain. Di ba? Hindi pa po nangyayari yan. Hindi pa po, marami pa pong pera ang mga bangko. Kaya relax lang po kaya. Pero anything can happen. Ang isa po sa mga malulungkot this week ay yung mga liquor store.
pasensya na po yung mga mahilig uminom. Bawal po tayo uminom ngayon. Dito sa Science City at sa Maynila. Okay? Liquor ban. Okay po ba? Sira na naman yung negosyo ko, sabi ng mga tao. Anything can happen. Sasamba pa ba yung latondenya? Tatampo ko kay Lord. Bakit? Alam na alam po ni Satan yan. Kaya isa po sa strategy niya, magpasara ng mga negosyo. Titingnan ko, yes, palagi ko ang response, no worship, because masama ang loob ng mga tao. Ay, master na master po niyan. Paano pag hindi ka pumasa sa exam? Hindi pala, pang alas 11 pala yung message na yun. Paano pag kulang, 150 lang inabot ng mister mo? Sweldo. Ang hirap mag-worship pag 150 lang inabot per day. Alright, now, meron pong isang bagay pa. There was a time in Israel, walang word of God, walang preaching, walang saserdote, walang propeta. Sabi niya, I will send a famine in the land, but not a famine of bread, not a famine of water, but hearing the words of the Lord. Great early judgment din po ito. Hindi sila sinaway mag-fasting, hindi sila sinaway mag-worship, pero ito sabi niya, walang preaching. Di ba? Grabe ho, judgment din ho pala yun. So ito pong mga pangyayari ito, dapat mag-isip ng isang tao. May mga kausap po ako mga youth this week, sabi niya, nakababad po ako sa Dota, tapos bumalik kay Lord, nag-ML, tapos bumalik kay Lord, napilitan kasi lahat masasaya yung youth, siya lang ang wala sa church. Nung bumalik siya, sinubukan niya magbasa ng Biblia, ito na ang problema. Sabi niya, walang striking verse. Sabi ko, hindi kasi pwedeng pagsabayin yon. Yung ML sa kasi Lord, hindi pwedeng pagsabayin. You would have to choose. Say the word, choose. Hindi po pwede na addict ka sa gadget, pagkatapos gusto mo si Lord kinakausap ka. Sabi ni Lord, ang parusa ko sa iyo, famine. Not of bread. Famine of the Word of God. Hindi na ako mangungusap sa iyo magpakailanman. Ang tindi po nito. And it happened during the time of Israel, it can happen to us also. Biro mo, may preacher pero hindi mo nadidinig. Nasdoon ka sa church pero walang message sa iyo si Lord. Kaya po pala si Jesus, nung nasa krus ng Calvary, sabi niya, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Amen? So, importante po pala, lagi tayong may realization. Kaya po pala tayo nagsisimba, so that we can rest and listen to God. Amen? Amen? And ask God, Lord, I want to hear your word. What's wrong with me? Ba't kulang po yung mga blessings ko? Praise the Lord, sapagkat pinakinggan po ni Digong yung mga doktor po natin, magpagpapahinga po sila. Amen? Pahinga po yung mga doktor, yung mga frontliners. Sabi, paano mangyayari yun? Ang dami nagkakasakit. Di mag-declare tayo ng ECQ, MECQ, para po yung mga doktor mapahinga naman. Kasi po, nung mag-GCQ sa Maynila, putok na putok lahat po yan. Ngayon po, natutulog yung mga doktor ng maayos. Amen? Praise the Lord. Walang doktor ngayon. Sabi ng mga taga-Muñoz, ba't Maynila lang? Kami rin, ha? Okay, now. Ang ganda po kasi pagod na pagod yung mga doktor po natin. Imagine, matatalino po ang doktor, and yet they could not think. Why? They're tired. So, Sabbath is also something. Buti they demanded at ginalang po ng Pangulo natin yan. Okay. What do you want God to declare to you? Sa Israel po, tahasan. Sabi ni Lord, ang kasalanan ng bayan ko sa kanila ay ihayag. Inisa-isa po niya yun. God declares what He doesn't want to His people. What is it that God doesn't want in your family, in your business? Nagbabayad ka pa ng buwis? Ikaw ba'y nandadaya ng timbangan? Dapat po masabi sa inyo ni Lord yan. Pero hindi mo madidinig yan if you're just pursuing something and you just hear your own thoughts. Ang tawag po ng Bible dyan, ang tawag po ng mga pastor dyan, backslider. Okay? Yun po ang declaration sa Isaiah 58. Hindi ko papakinggan yung fasting nyo. Kasi po yun ang reklamo nila. Ba't nagpa-fasting kami? Hindi napapansin ni Lord. Sabi niya, you're backslidden. And minsan, kung sino-sino sinusisi, you can blame circumstances. Ay, naku, may pandemic kasi. Ayaw makinig ni Lord. But backsliding always begins in the heart. Bago pa po magkaroon ng pandemic, something is wrong with our hearts already.
Amen. Napapansin mo ba yan? Akala ko, okay ako kay Lord. Because your presence here doesn't mean you're listening to Him. Yung mga relationship po natin. Baka may sinasabi sa Lord, stop meeting with these people. Now, so, yung haba po ng Isaiah 58, dalawa lang po ito. Ano yung mga ayaw ng Diyos? Number one, sabi niya, beware of religious rituals. Too much ritualistic. Sabi nila, tingnan mo ito ang mga salitan ito, sinasanggunin nila ako araw-araw, tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Parang okay, di ba? Kung kumilos sila, eto na, nahalata na, ay parang matuwid. Oh. At parang hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. Parang okay ho itong talatan to, di ba? Except for one word. Sabi mo nga to, parang. Sa English po, striking kagad sa akin yan. It seems. Nadinig niyo na ba to? Parang Christian. Pagka parang Christian ka, ang bagsak mo parang langit. Hindi ho tama yun. Dapat tinuturing ng Diyos na tama ang pananampalataya nito. Hindi parang pananampalataya. So imagine, nagfa-fasting na po sila. Sabi ni Lord, I'm not impressed. Ha? Okay, now. Ang pangalawa po, religious response. Nabanggit ko na kanina to. Too much, dapat po kasi, action, hindi reaction. Too much reactive people. Anong gagawin natin? Siguro gusto ni Lord mag-cell group na uli ako. Nag-cell group, pero walang visa. Kasi po, issue po ito ng puso. Amen? Gusto ng Diyos, may personal na relasyon ka, personal na pakikipag-ugnay sa Kanya. Hindi ho po pwede na meron kang iniisip habang ikaw ay nananambahan. Ito na, ayan. Ano kaya luluto ko ngayon? Ano ba yung nasa rep? Biro, nandito ka. Inisip mo, munggo ba? Ayan. Okay. Alam niyo po ba, pinagpe-pray ng mga tao sa pandemic? Ano prayer request sa pandemic talaga? Ito, ibalik niyo na po yung dating normal kong buhay. I go around, I hear this. Kailan kaya babalik yung dati kong buhay? Hindi babalik. Ayaw po ng Diyos bumalik yun. Yung bang sinasabay mo lang siya, di ba? Inaayos. Kaya po tayo pinag-gather ni Lord. Kasi po, pag nag-i-streaming, naka-shorts ka lang, naka-duster, hindi ka naligo. Gusto ni Lord, naligo ka pag nag-worship. Kahit nasa bahay. Amen? Nadidinig po ba ako nasa bahay ngayon? Maligo pag mag-worship. Amen? Meron ka pag gusto, inahanap-hanap, yung walang curfew, hindi naguhugas ng kamay. Yung mga youth, kausap ko lagi. Sabi ko, kailan ka naligo? Hindi ho pala naliligo dahil pandemic. Ngayon, kung palagay nyo, tanong nyo to, bakit hindi mo mabalik yung dati? Unti-unti na po, binubulgar po ni Lord yung problema. Since 2013, ngayon po, ang ididemanda pa lang, 36. Ang sigurado po dyan, 12 hanggang 15 na PhilHealth officials ay sinubmit na po yung mga alleged corruption. Okay? Magkano ba involved dyan? Siya nga pala, papakilala ko sa inyo ito. Ito po si Grego Belica. Siya po ang in charge ng PACC, Presidential Assistance. Sorry? Tama ba yan? On Corruption Council. Something like that. Commissioner po siya. Anak po siya ng isa sa mga Big Four ng Metro Manila nung araw, si Butch Belica, nakulong dahil siga-siga. Yung anak niya, medyo maliit lang, hindi kasi laki ni Greco or Butch. Si Greco po ay pastor. Subukan yung hamak-hamakin yung kanyang mga sinasabi, pinapakinggan po ng Pangulo. Grabe po ito. When he recommends, ang sabi po sa mga sabi-sabi, panahon pa po ni GMA, panahon pa po ni Pinoy, may corruption na ang PhilHealth.
At mula po sa 2013, ang estimate po nila about 154 billion are lost already. Hindi pa po conclusive ito. Ito po ay hinahalongkat, katakot-takot po ngayon. At marami pong gugulong. 2 billion per month sa ngayon, sa panahon natin ngayon. Ano po mga kaso ito? Mga nagdadialysis daw. Kung naalala niyo po si Napoles, ito po ay mula sa mga pork barrel. Ito po ngayon, maggagather ng maraming mga pangalan ng mga taong dinadialysis ng mga taong hindi nag-exist. There is a caterer. Meron pong ahente. Isa pa lang po yan, maliban sa mga kickbacks at mga presyo. Yung pong kanilang mga purchases, grabe po, binili po nila halimbawa ng 34 million, ang mangyayari po niyan, magiging 2 billion. May araw din kayo. Pero sa ibang bansa po, medyo maluwag na po ng konti. Ito po, noong June pa po ito, June 24, nakunan po ito ng Reuters sa Bournemouth, Britain. Mukhang bumalik sila sa normal. Sabi po ng World Health Organization, talaga bang kailangan ng mag-party ngayon? Parties, barbecues, and holidays in beaches. Hindi na nararamdaman ang mga panawagan ng Diyos sapagkat inip na inip, tired of lockdowns. Kung may purpose po ang coronavirus, at kung ito is sponsored ni Lord, kung sakali lang, palagay ko po, to be too much in parties would be out of line. Dapat po patuloy pa rin ang tunay na pagsamba, paghingi ng tawad sa Diyos, at pagtutuwid ng ating mga buhay sa panahon ito. Are you with me? Do you understand that? Now, ang Amerika po, inip na inip. Britain yung kanina, nilaunch na po lahat ng alamang eroplano, lilipad na lahat. They lifted warnings to its citizens to avoid all foreign travel. Ang domestic po nila nauna, ngayon, foreign travels. Dahil sabi po nila, nag-i-improve na yung mga bansa, nagde-deteriorate na yung COVID-19 sa iba, and we will go back sa dati, returning to our previous system. Abangan po natin ang next chapter nito. If God is behind coronavirus, masisiyahan ba siya? Wala na namang sisimba nito. Are you with me? Bakit ka binigyan ng kotse ni Lord? Ba't binigyan ka ng tricycle? Para pwedeng sumamba kahit umuulan. Are you with me? Do you understand that? At ba't ka nakakabili? May pambili ka. Nakita ko kanina yung ginagamit ng mga youth. Nasa lubong ba nila kayo? Medyo may instruction po sanang ganon. Ang isa pong golf umbrella ay nasa mga 500 pesos po isa. May kapasidad kang bumili ng golf umbrella para ikaw ay magsimba. Amen? Kahit umuulan. Pastor, malakas ang hangin. Ay, may kapasidad kang bumili ng jacket. Alright? Now, lipad na. Kaya po sa Amerika ngayon, meron pong isang pastor na pinagpipiestahan po ng media. No? Si Dr. John MacArthur. Nasa DCAS po siya. No? Grace to you. Alright? At yung kanyang mega church po ay nag-hold na ng in-person. Ito po yung on-site. Sa kanilang tawag nila, in-person, indoor services. Sapagkat restricted pa po, putok na putok po ang coronavirus sa Amerika. Ngayon, nagbigay po siya ng isang statement na ganito. Ito po Christ is Lord of all. He is the one true head of the church. He is also King of kings. Sovereign over every earthly authority. Lupit to, no? Grace Community Church, ito po yung grace to you, has always stood immovably on those biblical principles. As His people, we are subject to His will and commands as revealed in Scripture. Therefore, we cannot, naku po, eto na, and will not acquiesce. I will never allow or permit or accept, yun po yung sabihin nun, to a I will never submit to a government-imposed moratorium on our weekly congregational worship or other regular corporate gatherings like prayer meetings. Compliance would be disobedience to our Lord's clear
commands. Ito na po. Amerika po ito. Sapagkat land of the brave, home of the free. Tayo naman po, nagsisimba naman. Di ba? Salamat, meron po tayong sanction ng MGCQ allowing us to worship. Amen? Alright? Ngayon, nung hindi po tayo pinapayagan, tayo po ay nagsimbahay at nag-streaming. Ito lang po ang, naniniwala po ako sa sinabi niya. However, isipin niyo po mabuti ito. Kung ang Diyos ay kumakatok sa puso ninyo man, ito po lang ang habol ng Diyos. Repent of our sins. What is it that we have neglected in our lives? Or else, coronavirus is not done in its mission yet. Not yet. Not yet. And so, kailangan po merong hindi po ritualistic. You can be here and yet just for rituals. Nagsimba lang. Pero God is addressing your relationship with Him. Are you with me? Ito pong pantapat ng ating Pangulo sa sinumang susuway. 25 na po ang mga nag-plea against the terror law. At sapagkat gusto pong impose talaga ang discipline. At meron pong sanction ng United Nations ang terror law. Pero hindi po nila salita yon. Salita po ng mga kalaban yan ni Digong. Ang author po nito si former Vice President Binay and former Senator Rene Sagisag. Pero so far po, na-approve na po ito ng Senado, pero nag-a-appeal po sila sa Supreme Court. Okay? At sabi po nila, the civil liberties enshrined in the Constitution must be struck down. Medyo apektado po kasi ang freedom for worship. Isang declare lang po ng Pangulo yan. Ano po? Ito pong Monday, we will be with the mayor. Hahanapin po namin siya. Makipagkwentuhan lang po kami. Magre-report po kami tungkol sa mga ginagawa ng mga simbahan upang hindi po na-insecure ang mga authorities. Are you with me? We would have to report even to the chief of police now. Our own free will po yan. So that makilala po nila, ay, pastor pala ito. Kasi po may bago pong chief of police at hindi na po namin nakikita because of the pandemic. So that they will not be insecure about the whereabouts and the activities of churches. Alright? Kasi po, kailangan maayos po tayo. Kung hindi, isa po sa mga unang dadamputin, pastor. Pakidalaw na lang po ako. Pakidalaw na. Okay, eto na. Pero may mga magagandang balita. Eto na. Sa Pilipinas lang po ito. Medyo palapanan natin si Lord. Teka muna, pumapalakpak na tayo. Hindi ko pa pala pinaliwanag. Sapagkat si Dr. Edsel Salvana po ng UPPGH. This week lang po ito, ng infectious diseases expert po siya. Sabi niya, almost all COVID-19 patients are no longer contagious by the 11th day illness. Ang ganda po nitong report na to. Basahin niyo po mabuti. Ibig sabihin po nito, kung ikaw ay hindi senior citizen tulad ni Alfredo Lim, medyo tinamaan po yung matanda. Kaya po, sabihin lang yung nakapaligid kay Bishop, huwag kayong hihinga. Nanganganib si Bishop sa inyo. Alright? Senior citizen, at pakitext lang po yung pamilya ni Alfredo Lim, former mayor of Manila, at coronavirus. Hindi po nila kaya itong coronavirus talaga. But most of you are very young and you can. Alright? Ang approach po ng Korea and Singapore are changing their guidelines for clearing people from quarantine and are going for time-based clearance, 11 days, rather than test-based clearance. Tinapo na po nila yung kanilang mga rapid test, wala na yung swab test kasi po ang taas po ng ng kanilang mga coronavirus. Sabi niya, napansin namin yung mga tao may COVID pero 11 days magaling. And so, sabi niya, it's a waste of time, waste of energy and money if we will continue our rapid and our corona, swab test. Sabi niya, 11 days we will watch you and we will guard you because everybody is assumed positive in Singapore now. Alright? And in Korea. Uncontrollable. Alright? People are no longer contagious in the second week. This will allow us to record recoveries much faster. Pansinin niyo po mabuti yun, 75,000 recoveries in the Philippines. Amen? Medyo, ibig sabihin po nito,
Sabi po ni Dr. Rodsky Stigoya, ang analysis niya, iba yung strain na tumama po sa Italy. Iba po yung nasa Amerika. Iba po yung nandito sa atin. Medyo mas mabait po yung nandito sa atin. Pero huwag kang kakasiguro, ha? Sabi, kausapin mo, parang makating lalamunan ko, pakabait ka dyan. Alright. Are you with me? Now, yung pong mga more severe and critical COVID-19 patients are surviving. Kahit po yung mga 80 years old nakakasurvive po sa Pilipinas kasi. Tulad ni Secretary Briones. As doctors get better at treating its complications. Amen? Pag nakamit po kayo ng mga doctor, sabihin sa kanya, you're getting better. Ang ganda po ng handling natin. Ha? Inausap ko po yung mga barangay captain, saka po yung ating pong mga sanggunian. Sabi sa kanila, you're doing well. Thank you for handling it well. Mahihirapan na pong pumunta ang mga taga-Maynila ngayon dito sa atin. Alright? At pag lumabas ka, hindi ka basta-basta makakapasok. It's well handled po. So, pwede po kayong huminga ng malalim. Papahirapan ka. Sa inyong taga-Victoria Tarlac, sabi niya, dati labas-masok lang ako. Ngayon, nahihirapan ako. No? Okay? Kaya wala rito ngayon. No? Pinahirapan yun. Check. Alright. At ito pa isa, non-pharmaceutical interventions really work if used correctly and consistently. Ang testimony po ng mga may COVID-19, walang gamot. Ay nako, effective po yung mga mainit na luyang dilaw, non-pharmaceutical, basta kailangan po well-advised. Alright? Tapos po, nagagargle na mainit na tubig with salt. Alright? At wag mo nang iinom ng may yelo. No to pearl tea. Naku, baka nandito yung may-ari ng Infinity, ha? Ito pang isang good news, di ba? Nagkakagulo sila ron sa plasma. Ang dami pong binebenta ng mga nag-positive, yung dugo niya, binebenta niya na. Okay din po raw yata, pero meron pong bago. Monoclonal antibodies. Ito po ay artificial. Okay? Artificial po siya. Isasaksak po yan sa mga tao and they're developing it now. And these are easier to scale up than convalescent plasma and will be available much faster than any vaccine. Kaya po medyo affirmative po yung government po natin ngayon. Okay? Parang vaccine din pero artificial po kasi siya. So ano po ba yan? Ito po yung report ng monoclonal antibodies. Laboratory-produced molecules. Ano po ito? Synthetic. Alright? A substitute antibodies. So, na rapid test ka, ang baba ng iyong depensa, itataas po yon, isang saksak lang po yon. Amen? Murang-mura lang po, mga 50 mil po bawat saksak. Ano? And then, joke lang po yun. Kaya-kaya niyo po ito. Okay, eto na. Palapakan nga natin ang Panginoon. While we are happy for these developments, we still wanted to be very leaning on God, very close to God, hearing from God. Why? Meron po kasi siyang i-declare. Hindi po porke magaling yung scientist natin, magaling yung gobyerno natin, lusot ka na. Gusto ng Panginoon talaga, makipag-ugnay ka sa Kanya. Kasi gusto niya i-declare sa ito, ang ganda ng principle, where God guides, He provides. Doon lang po sa presence ni Lord talaga ang pagpapala. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangailangan. Dalawa po, no? Guidance, provision. That's from Isaiah 58:11. Ito pong readings natin today, di ba? Isaiah 58. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto. Nakakahina po kasi ang mga flu, eh. At magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. What a promise. Ang style po ng mundo, entertainment. Somebody text me the other day, Pastor, can you encourage me? Sabi ko, I can. But the greatest encouragement is the word of the Lord and come near the presence of God. Amen? Amen. Saan po kayo kumukuha ng lakas? Sa Itbulaga? Di ba? Baka kala nyo, sarado ang ABS-CBN. Meron pong network ang ABS-CBN. Tuloy-tuloy lang. Ito po ang pinagkakaguluhan ng anak nyo ngayon. Lahat po ng youth. Ang pangalan po niya, Albert Nicolas. Ang lupit ho nito, 3.3 thousand shares,
507 comments, 28,000 likes and hearts. Sino yan? Ano ba? Wala lang, papatawa lang po siya. Puro patawa. Ito sabi niya, kung hindi para sa iyo, it's not for you. Mabiling-mabili ho yung t-shirt na yan. Ang tindi ho pala ng Pinoy. Sabi ko, ako, hirap na hirap ako sa MCCR's daily editing. Sasubmit sa akin ngayon yung mga write-up. Hindi na po ako sumusulat eh. Edit na lang po ako eh. 32 likes. Ito, sabi ko, magpapatawa na lang kaya ako. 25,000, 28,000. Oh. Sabi niya, stay at home lang sa bahay. Napakalaking wisdom ho, no? Ito, sabi niya, kung nagdadalawang isip ka, think twice. Ay, ang bili ho niyan. Ang bili. Ito pa. Oy, ano ba ito? Sa mga, hindi ko sinasabing cute ako. Kaso nasabi ko na. 43,000! Ako naman, nakakaselos naman. Ito, 28,000, no? Ano ba ito? 50% pogi, 50% handsome. 47,000 po ang nag-like. Magpapalit na ako ng karir. Ha? Di mo. Ay, ito na, ha? Tama na. Alapin niyo, Albert Nicolas. Kung may problema po kayo, pwede rin yan, pampatanggal ng problema. Okay? Pero, pansamantala eh. Naunawan niyo? Yung mga anak po niyo, gustong-gusto yan. Hindi ko naman kilala yan eh. Sino nag-introduce sa akin yan? Jorel Gabasa. Dinidisciple ako nung anak ko eh. Now, okay lang po yun, di ba? Pero yung malalim. Sabi nga nyo to, malalim. Yung tunay na encouragement galing kay Lord. Here's the word. God declares. Gusto niyo ba itong declaration na to? At kung magkagayon, ano po yun? Tinama mo yung sabat, tinama mo yung panalangin, tinama mo yung puso. Ganda, sabi niya. Kung magkagayon, madarama nyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Amen? Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. Yung anak mo, hindi 75. Walang 5 sa anak mo. Amen? At hindi yung, nakakita po ba kayo ng gano'n? Yung nag-asawa na, hihingi pa sa'yo ng pera. Walang karangalan. At tatamasain nyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno nyong si Jacob. Mangyayari ito. Ito na yung declaration, no? Sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Sino nagsasabi? Sige, papautahin kita. Si Buana Luwilian. Sino-sino ang nagsasabi ng inyong mga pagpapala at mga inaasahan? Gusto ni Lord, He will declare it to you. Good health, prosperity, forgiveness of sins, justification, a bright future for your family. God can declare that provided you settle your covenant with God. Tayo po tayong lahat. It's not just improving our relationship with the Lord. It is becoming too zealous and serious about making a relationship with Him. Sabihin po natin sa Panginoon yan, Panginoon, ipakita mo sa akin na aking pagkukulang, magpapaayos po ako. Lumapit tayo sa Panginoon. Come on, let's pray together. Speak to the Lord. Tell God your worries, your job, your health, your safety, your marriage. You have an enemy. Who brought your enemy? Who sued you? Baka may mga nakademanda po rito, hindi po makukuha ng magaling na abogado. Kayang tanggalin ng Diyos ang iyong kaaway. God can declare that. Speak to the Lord. Be humble before Him right now.
Even in your homes right now, I want you to hold your heart and say this, Panginoon, patawad po sa aking pagiging mababaw. Ang dami kong deklarasyon, hindi natutupad. Today I changed my heart. I want God to declare blessings, good health, protection, refuge in my name for the glory and honor of the head of the church, Jesus Christ. In Him, we are forever grateful. Amen and amen. God bless you, everyone.